Ang batas nakakamatay, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. O bakit ka huminto sa paninigarilyo? Pag-inom ng alak? Dahil sa pumasok sa iyo ang Holy Spirit. Hindi dahil pinagbawalan ka. Amen. O nandito ba si Brother Dario? Saan ito Brother Dario? Umalis? Oh, Brother Dario. Dito ka. Oh. Dati yan, ayaw magpatawag siguro na sir. Baka ma'am din ang gusto niyang tawag sa kanya. Harap ka doon. Hanggang saan yung buhok mo dati? Ayan. Hanggang dito. Anong pangalan mo dati? Darlene. Oh. Alam mag-sir Darlene. Di, Ma'am Darlene. Di ba? Lapit ka nga dito para makita ka sa camera. Isa lang kasi camera natin. Dito. May nanonood kasi sa atin. Dikit-dikit kunti dito. Ayan. Ayan, si Darlene dati. Hanggang, ulitin mo nga, hanggang saan ang buhok mo? Hanggang dyan. Anong kulay? Blondie pa. Talagang babae talaga feeling niya, minamahal. Tapos sa mukha naman, ano naman nilalagay mo? Make-up. Oh, Darlene. Talagang babaeng-babae siya sa suot niya. Nagkaroon siya ng karamdaman. HIV positive. Tinaningan ng doktor ng 4 months. Ilang year ka na naglilingkod sa Diyos? 23 years na. Mula nung tinaningan ka ng doktor? 4. Kasi na-backslide. 4 years na siya ngayon, buhay na buhay. Kasi nung nasave siya sa Manila, tapos naglingkod siya sa Malapion, nabago na siya. Na-backslide. Anong ibig sabihin na na-backslide? Huminto sa pagdalo. Oh. Naging tindera na siya ng, hindi naman matawag natin tindero kasi mahaba na ang buhok niya. Si Darlene na siya. Mabuti hindi Darna. Tindera na siya ng isda. Ayon sa kanyang patutuo, minamahal, hindi siya makontinto sa isang lalaki, sa isang gabi. Ganon siya kumbaga, alipin sa mga makademonyong gawain. Nung tinaningan na siya ng doktor ng 4 months, nagbalik loob siya. 4 years na since sa panahon na yon, buhay na buhay. Thank you, Brother Dario. Lopi Daraido. Etas pong mga kamay, may maltapi, magkaisang manalangin sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal na Panginoong Isus, sa oras tumahalapin noon, sa panatdalangin namin kagalang-galang at minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda, ang iyong propeta sa huling kapanahunan, sa aking pagdadala ng iyong banal mensahe. Ikaw, Diyos, magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na Panginoong paunawa ang bawat isa. Hipuin mo, Diyos, ang mga puso na yung manag. At sa iyong dakilang pangalan aking sinasaway, demonyo ng hadlang at paglangan lumaya sa aming galitan. In Jesus' name. Amen. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. The highest praise, glory, honor, and majesty belongs only to our dear Jesus, and we give double respect and honor to the man of God, the end time prophet of our loving God, our beloved evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda, and we cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved and noble assistant pastor, Lina Coman Almeda,
At kanya pong karawan ngayon minamahal ay great happy birthday to our beloved Mama dear. Palapakan natin mahal na Panginoon na siya po ay nasa piling na ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. And I also greet the whole family of our beloved pastor, the beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren. Sa inyong lahat, minamahal na mga kapatiran, galing pa po sa iba't ibang mga outreach and outstations dito sa Isabela. Mayroon po kapatiran from Enrile, minamahal, at Quirino Province. I think mayroon din galing Madelan. Mayroon ba? Everybody say praise the Lord. And welcome po sa ating pong beloved visitor. At sila po ay tumanggap na po ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Our beloved brother Edelberto Dulay Ang or Boy Ang, beloved Sister Irene Ang, and beloved Crisol Ang, no? From Purok 5, Barangay Tagaran, no, Kawayan City, Isabela. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay, minamahal. Parang napapansin ko na nung nag-Ilocano na tayo, dumadami yung ating mga visitors. Amen. Pero pasensya po kayo, minamahal, di talaga ako marunong mag-Ilocano. Kasi kami po yung mga Bisaya at nung nasayin kami dito, minamahal, unang-una sa Tugigaraw, nahihirapan nga ako mag-Tagalog. Nahahaluan ko pa yung aking Tagalog ng Bisaya na dialect. Aki po makasama dito halos mga Bisaya din. Mayroon pang kaming isang pamilya. Pero hindi naman preacher yun, minimal, pero tumatayo din sa pulpit yun. Mga testimony leader, ganyan. Buong pamilya yun. Mga instrumentalist at singers yung kanyang mga anak. No? 7 yata anak niya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. No? Dumadami yata yung mga Bisaya na mga worker dito. So kung mayroon namang gustong mag-worker na taga rito, itatapon naman kayo sa Bisaya. Gustong-gusto naman. Itapon kayo doon sa Chocolate Hills. Sa Bohol. Yung taga Bohol naman, nasawa na yata, gusto na naman dito. Makakita sila ng mga dagat-dagat ang mga palayan at maisan. Amen. So, ang araw na ito ay napaka-importante, minamahal, dahil kaarawan po ito, na taon, naggawain talaga, na isinilang ang ating kagalang-galang at minamahal na assistant pastor, the beloved wife of our beloved pastor, ang ating beloved assistant pastor, Lina Comon Almeida. July 28. So bakit napaka-importante, minamahal, na ating gunitain at ating alalahanin? Dahil hindi lang libo, kundi milyon na mga kababayan natin, lalo na sa mga kababaihan, na naturuan ng tamang pamumuhay bilang Kristiyano, minamahal. Lahat na yan, mula ulo hanggang paa. Kung paano mamuhay na may kabanalan. Everybody say, praise the Lord. So, napakahirap po yan. Marami pong mga pastor na gustong ituro ang buong katotohanan. Kaya lang, bumabagsak po sila doon sa asawa nila dahil hindi masunod. No? So, mag-compromise na lang. Kasi hindi nga masunod, minamahal, sa kanilang asawa. Pero sa ating pong mahal na pastor, sa ministeryong ito, Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang ating beloved Mama there ang pinaka-perfect example kung paano mamuhay, kung paano sumunod, kung paano manamit na kaaya-aya sa harapan ng mahal na Panginoon.
Everybody say, praise the Lord. So sa mga hindi pa po, hindi na naabutan nating Beloved Mama Dear, so makikita naman ninyo ang mga picture ni aming na mahal. Na halos wala kang talagang nakaganyon yung liig, no? Walang buka sa harapan. Kumbaga wala kang makitang yung karamihan ngayon sa mga kababayan na halos magkakasala ka. So sa ating Beloved Mama talagang kung paano yung mga makikita mo mga larawan, kung yan man na itutuong mga larawan ng mga santo o mga santa, ganon ang kanyang pananamit. Ehemplo na kagalang-galang sa mga tao. Amen. Simple. So yan po ang dahilan kung bakit kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa ministeryong ito. Dahil nalulugod ang mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Dahil sabi ng Biblia, minamahal, sa Hebrews chapter 6 verse 1, let us go on to perfection. So yan po yung sinabi ng Bible. Let us go on to perfection. Sabi ng Hebrews 12:14, follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. So kasama po yung holiness. So mayroon tayong napapanood ngayon sa YouTube, mga short message ng mga kaparian. Matapang na rin sila. Pero dinadaan nila sa tawa-tawa, minamahal. Pero talagang sinasabi na nila kung ano ang dapat, ano ang hindi dapat na kasuotan. Pero dinaan lang nila sa joke. Dito sa atin, hindi po tayo nagjo-joke. Tayo po ay seryoso. Dahil hindi po biro na mapunta sa dagat-dagatang apoy. Amen. Na walang joke doon, minamahal. At ipong basahin ang Hebrews 6:1 and Hebrews 12:14 sa Ilocano. Ti surat kadagiti Hebreo, kapitulo 6, versikulo 1. Ngarod, umaddang tayo itinangat-ngato at tukad, iti sursuro ni Kristo, kit di tayo pagsasaritaan manen, dagito muna a panursuro, maipapan ken ni Kristo. Di tayo agsubli manen, iti nagrugyanan tayo a sursuro, kayat nasa wen, ti panang talikod tayo kadagiti ubbaw nga aramid, ken panamati tayo iti Diyos. Amen. Sa 14. Kapitulo 12, versikulo 14. Ikagumaan nyo iti makikapya iti amin at tao. Ikagumaan nyo met iti agbyag, anasantuan, amangan no diyon to makita ti Apo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. No? Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Amen. So, sa Hebrews 6:1, let us go on to perfection. Let us go on. Hindi po ito minamahal kapanahunan lang sa mga apostoles. Go on. Tuloy-tuloy hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating Diyos na buhay. Pakibasa ang Hebrews 12:1 and 2. Present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Hindi? Sa Ilocano. Romans chapter 12 verses 1 and 2. Hindi Ilocano yung Bible mo?
Tagalog? English? Ikaw na lang magbasa ng English. Praise the Lord. Sige, pwede Tagalog kasi English naman yung binabasa ko. Surat ni San Pablo kadagiti taga Roma 12 versikulo 1. Kakabsat ko, dawatik ngarod kada kayo, agapu iti naindaklan nga asi ti Dios kada kayo, ipaayo kuma iti bagiyo akas daton as bibiyag, nasadwang ken makayayo ken kuana. Daytoy ti pudno a panagdaydayaw arumbeng nga ipaayo. Amen. Tagalog? Dito po sa Roma, Kabanatang 12, ang talata po 1. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Amen. Bakit natin dinidiinan tong topic na to, minamahal? Dahil inaalaala nga natin, dahil ngayon ay kaarawan ng ating beloved assistant pastor. Ito po yung kanyang itinuturo at isinabuhay. Kumbaga, walk the talk. Kung ano yung sinasabi mo, isa sa buhay mo. Amen. So hindi po minamahal sa Jesus Miracle Crusade yung kung ano yung pinapangaral, hindi naman ginagawa. Hindi po ganon. Hindi kikilos ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. At paano po minamahal nag-umpisa? Ng ating beloved assistant pastor, ang ating beloved pastor, sila po ay isinilang na Katoliko, katulad natin. Katulad ng karamihan sa atin. Nag-umpisa po yan nung sila ay tinawag ng mahal ng Panginoon. Ang ating beloved pastor tinawag ng mahal ng Panginoon. Ang ating beloved son pastor bilang siya po ang pastor, siya po ang beloved wife ng ating mahal na pastor, hindi naman siya sinabihin na huwag kang magpantalon. Papunta sila sa Bible study, nagpantalon siya. Habang sinusuot yung kanyang pantalon, oso noon, di ba, yung maong na parang malaki yung umbelt style ba? Umbelt. Malaki yung yung dulo. Di ba, nung uso pang maong noon, malaking dulo, lumiit ang dulo, hanggang disappear na, hanggang di ba? Iba't iba yung mga oso. Pagsuot niya Makati, sabi, yun ang testimony ng ating beloved pastor. Hinubad niya, pinilantsa uli, baka madala sa plancha. Kasi baka kalalaban lang plancha. Sinuot, Makati pa rin, plancha uli. Ilang paulit-ulit na plancha, ganon pa rin. So nangusap na pala ang mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So, ganun din ang pagtuturo dito, minamahal. Hindi po kayo ina-abrupt. Hindi po dinidikta. Yan po ay sa pangungusap ng mahal na Panginoon sa inyo. Amen? Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay, minamahal. Kasi, ang disadvantage pag dinidikta, nagsuot ka nga ng palda, kontra naman sa isip mo. parang hindi ka masaya, no? Mas maganda talaga yung ang Holy Spirit ang magturo sa iyo dahil masaya ka na sumunod. Amen? Oh? Sabi nga, the letter kill it, but the Spirit give it life. Ang batas nakakamatay, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. O bakit ka huminto sa paninigarilyo? Pag-inom ng alak? Dahil sa pumasok sa iyo ang Holy Spirit.
Hindi dahil pinagbawalan ka. Amen. O nandito ba si si Brother Dario? Saan to Brother Dario? Umalis? Oh, Brother Dario. Dito ka. Oo. Dati yan, ayaw magpatawag siguro na sir. Baka ma'am din ang gusto niyang tawag sa kanya. Harap ka doon. Hanggang saan yung buhok mo dati? Ayan. Hanggang dito. Anong pangalan mo dati? Darlene. Oh. Alam mag-sir Darlene. Di Ma'am Darlene. Di ba? Lapit ka nga dito para makita ka sa camera. Isa lang kasi camera natin. Ito. May nanonood kasi sa atin. Dikit-dikit kunti dito. Ayan. Ayan, si Darlene dati. Ulitin mo nga, hanggang saan ang buhok mo? Hanggang dyan. Anong kulay? Blondie pa. Talagang babae talaga feeling niya, minumahal. Tapos sa mukha naman, ano naman nilalagay mo? Make-up. Oh, Darlene. Talagang babae siya sa suot niya. Nagkaroon siya ng karamdaman. HIV positive. Tinaningan ng doktor ng 4 months. Ilang year ka na naglilingkod sa Diyos? 23 years na. Mula nung tinaningan ka ng doktor? 4. Kasi na-backslide. 4 years na siya ngayon, buhay na buhay. Kasi nung nasave siya sa Manila, tapos naglingkod siya sa Malapion, nabago na siya. Na-backslide. Anong ibig sabihin na backslide? Huminto sa pagdalo. Oh? Naging tindera na siya ng, hindi naman matawag natin tindero kasi mahaba na ang buhok niya. Si Darlene na siya. Mabuti hindi Darna. Tindera na siya ng isda. Ayon sa kanyang patutuo, minamahal, hindi siya makontinto sa isang lalaki, sa isang gabi. Ganon siya kumbaga, alipin sa mga makademonyong gawain. Nung tinaningan na siya ng doktor ng 4 months, nagbalik loob siya. 4 years na since sa panahon na yon, buhay na buhay. Thank you, Brother Dario. No. Nag-asawa, may mga anak, at ang mga anak niya pinagpala dahil mga scholar ng anak niya. Walang gasto siya. Pagkain na lang. Eh kung hindi naglingkod sa Diyos, paano magkaroon ng pamilya yan? Amen? Talagang buhay ang Diyos dito. Yung nakita nyo kanina na kumanta, madali mong malaman, madali mong makilala kung sinong brother, sinong sister. Amen? Pero hindi nyo alam, yung mga sister na yung mahabang buhok, mayroon po doong ang dati tumboy, na mukha talagang lalaki ang mukha nila. Ngayon, binago na ng mahal na Panginoon. Oh? Tama yung sinabi ng Bible. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Mababago lang tayo pag tayo ay lalapit sa mahal na Panginoon. Gagaling yung ating sakit pag tayo lalapit sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Panahon ng pandemic, may pumasok dito, may escort na nurse, naka-oxygen. Isa sa mayaman dito sa Kawayan, napakalawak lo yung kanyang lupain. Eh hindi ka naman talaga maka-afford ng sariling oxygen pag mahirap ka. Oh, may sariling nurse pa siya. Diyan siya umupo sa harapan. Naka-oxygen. Nakatakas.
gwardyado ng mga local government officers kasi panahon ng pandemic yon. Positive siya sa COVID. Kung talagang hindi totoo ang Diyos dito, hanggang gate lang siya, hindi namin papasukin. Baka mahawa kami dito, di ba? Pero hindi po tayo ganun. Panahon ng COVID, tuloy-tuloy po yung gawain. Pagkatapos ng gawain, sinabihan ko magpabautismo. Dinala nila sa baptismal tub, yung dati pang baptismal tub. Naka-oxygen. Yung magbautismo sa kanya, nag-iisip, paano kaya ito? Pagtanggalin yung oxygen, baka minuto lang ang bibilangin o segundo, baka matuluyan. Pero may pumasok sa isip niya, gagaling siya. So, pinalangin, pinatanggap sa Malapinon, binautismuhan. Pag angat sa tubig, biglang umubo. Lumabas yung, pasensya na ng kumakain. May kumakain ba? Yung mga plema na malagkit. Hindi na binalik ang oxygen, guminhawa na siya. Maluwag na yung pagginhawa niya. And in the following Wednesday, kasi linggo yon, Wednesday service, bumalik. Wala ng oxygen. Nagsasayaw na siya, nagpupuri sa Malapinon. So, ilang beses yung bumalik. Tapos, suminto na. Sabi ko kay Doc, si Doc yata nagbunga na eh. Doc, sabi ko, Doc, nasaan na yung bunga mo? Busy na sa trabaho. Busy na sa trabaho. Talagang na. Ayun, nabalitaan ko, bumalik yung sakit niya. After mga ilang months. Huwag talagang huminto. Ang purpose kung paano tayo, bakit tayo pinagaling, para maglingkod tayo sa Panginoon. Amen? Sabi dito sa Romans 13:14 at 5:17 ng ikalawang Korinto, ating pong basahin. 13:14 ng Romans. Dito'y Roma, Kapitulo 13, versikulo 14. Ikawisyo kit din ni Apo Jesu Kristo, akas armasyo, ket isarding yun ang paggastuan o pagustuan, tidakes ang natarigagay, dagiti bagbagiyo. Ikalawang Korinto 5:17. May kadwa Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. May isa baro a parsua ti siya sinuman amay naeg ken ni Kristo naglabasen dagiti daan abanag ket dimtingen dagiti baro. Amen. Sa Tagalog. Itong ating Bible reader, yung isa, isang guro, yung isa naman, pulis. Dito po mga minamahal Pero sa... hindi nyo makilala na guro pala at saka pulis yan, no? Ate pong basa. Dito po mga minamahal sa Roma, Kabanatang 13, talata po 14. Kundi bakus isakbat ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan noon. Dito po sa ikalawang Korinto, Kabanatang 5, ang talata po 17. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. But put ye on the Lord Jesus Christ and make not provision for the flesh. Huwag niyong paglaanan yung laman. Amen. Huwag masyado nakakonsentrate sa ating pong laman, ating flesh. Di ba? Kasi ang mga tao, pagising sa umaga, ang naisip kaagad, anong kakainin? Anong ulam? Anong kakainin sa umaga, sa tanghali, sa gabi? Tapos tulog sa gabi, pagising, ano na makakainin uli? So, nakatutok sa laman palagi. Nakakalimutan yung may Diyos na lumalang sa Kanya. Amen. Pagising mo sa umaga, bago ka magtrabaho, bago ka kumuha ng plato at kutsara para kakain, pasalamatan mo muna ang Panginoon. Diba?
Oo. Kasi yung ibang tao, hindi na nakakagising. Mayroon namang nakagising, pero di oxygen. Hindi makatagilid. Pasalamatan natin, mahal na Panginoon. Lord, salamat, nakagising pa ako. Salamat sa buong gabi, iningatan mo ko, mahal na Panginoon. Hindi ba natin babanggit yun? Magpasalamat sa mahal na Panginoon. Amen? Oo. Tapos, kung anong lakad mo sa araw na yan, pag-pray mo na. Meron akong lakad malapino, papuntang Maynila, ingatan mo ko sa biyahe, ilayo sa disgrasya. Oh. Kasi sumisingit talaga yung kaway. Yan ang trabaho niya. Satan came to kill, to steal, and to destroy. But Jesus Christ came to give us eternal life. O magkaiba. Si Satanas, patayin ka. Si Kristo, bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Everybody say, praise the Lord. Magpuri ka sa Malapino, pasalamatan mo Malapino. Madali lamang magtaas ng kamay. That's a sign of worship. Amen. Kailan ka pa magtaas ng kamay? Pag hindi na muna maitaas, tapos pilitin mong itaas na ganyan. Di ba? So, bigyan natin ng ilang minuto. Mayroon tayong tinatawag na personal devotion sa mahal na Panginoon. Mayroon kayong family altar, kumbaga, sa bahay nyo. O mga anak, bago tayo matulog, dito muna tayo. Mag-pray muna tayo. Magpuri tayo sa mahal na Panginoon. Amen. Ikaw naman na bilang ama, ikaw naman yung kukuha ng Bible, ikaw naman ngayon ang mag-Bible study. Oh? Maganda yung ganon. Pag buong pamilya sama-samang nanalangin, ang blessing, minamahal, napakadali. Oh. Ehemplo. Binigyan tayo ng ehemplo. Ating beloved parents in the Lord. Si Mala Pastor, beloved San Pastor, kanyang mga anak. Oh. Hindi na nga nakapag-aral ng kolehiyo dahil pag may krusada, kasama yung mga anak niya sa krusada. Punta ng Cebu, punta ng Mindanao, absent sa eskwelahan yon. Pagbalik, wala na. Ilang weeks na na-absent. Paano ka makahabol pa doon? Oo. Ranasan ko rin yan, minamahal. Nung nandun kami sa Hong Kong, walang ibang naiwan sa gawain, kundi mga anak ko. Si Angel ang tumayo. Kung sinong mag-testify, sinong tatayo, i-chat lang namin yon. Mag-practice pa siya sa choir. Nataon. May isang subject siya na hindi pumapasok yung professor nila. At nataon na sinabi nila, sabi ng professor, mag-meet tayo Sunday from 7 o'clock to 5 o'clock. Lahat na nami-miss natin ng mga exam, mga daily quizzes, exam, ibibigay ko. 7 o'clock to 5 o'clock. Tawag sa akin, paano yan? So, nasa iyo. So, hindi ako papasok pa dahil hindi ko pwedeng maiwanan ng gawain. Pero maabutan ko pa kasi alas 5 naman sila matapos. Matapos tayo alas 2. Hahabulin ko. O sige, ikaw. Hinabol niya. Alas 3 na. Pagdating doon sa pintuan, kasi umaga pa lang, tinitext na siya ng teacher niya. Sinabihan siya ng teacher, ibabagsak kita. Hindi niya binabasa na, hanggang natakot pa siya. Hindi, pag may mga test, hindi na niya binubuksan. Pagdating niya sa room, pinaringgan na siya ng teacher niya. Subukan mong pumasok. Makakatikim ka sa akin. Umiyak na lang siya sa labas ng room. Sa madalit sabi, hanggang alas 5 nandoon siya, hindi siya pinapasok. Paglabas ng mga classmate niya, pati teacher, gusto niyang habulin, hihingi siya ng special exam, hindi siya nilingon.
Mayroon pang sinabi na masakit. Tapos sinabihan pa siya ng classmate niya, your religion, no? Parang ninanakaw ang freedom mo, yung kalayaan mo. Sabi naman niya, hindi naman ako ninakawan ng kalayaan. Masaya naman ako naglilingkod sa Diyos. Amen. Nagulat siya, minamahal, sunod na following weeks, hindi na pumasok yung teacher at nabalitaan niya nagkasakit. Nag-chat naman sa akin, pa, baka akong pagbintangan. Hindi naman ako nanalangin na magkasakit siya. Baka akong pagbintangan. Nung bumalik na yung teacher, kasi kapanganak lang yun, bigla daw mabait na teacher. Sabi doon teacher, yung mga hindi pa naka-exam dyan, pwede kayong lumapit sa akin at bigyan ko kayo ng special exam. Samantala, siya lang ang walang exam. Siya lang ang absent. Diba, palakpakan doon yung mga classmate niya. Pagkatapos ng klase, in-approach yung teacher. Binigyan siya ng exam. Isang exam lang. Samantala, mga classmate niya, mula umaga hanggang alas 5, iba't ibang mga daily quizzes, sa kanya isang exam lang ang binigay. Kahit ma-perfect niya yun, bagsak pa rin siya. Pero ang kinagulat niya, nung tiningnan niya yung grade, siya pa yung pinakamataas ang grado. Tingnan mo. Basta unahin mo ang kaharian ng Diyos, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto you. Mateo 6:33. At yung teacher na yon, kasama na rin yung teacher ngayon kasi teacher na rin siya, instructor na rin siya sa Cagayan State University. So hindi ka lugi. Basta unahin mo mala Panginoon. Lahat na gusto mong mangyari sa buhay mo, ibibigay sa iyo. Amen. Everybody say, praise the Lord. Sabi ko sa Malapinon, wala na akong panahon sa mga anak ko. Wala na akong panahon sa kanila. Basta pag sila'y papasok, lihans ko na lang. May exam. Hindi ko na tinatanong, ano bang exam? Mag-review tayo. Wala akong panahon doon. Araw-araw Bible study. Anong exam mo? Midterm exam. O sige, lihans. Bigyan mo ng karunungan, mahal na Panginoon. Pero deep inside sa puso ko, sabi ko, Malapinon, bigyan mo naman ako ng anak na cum laude. Ang expectation ko talaga si Angel kasi puro dance lister siya, tsaka 4 yung scholarship niya. Hindi naman siya nagkwento sa akin na yung palang first year pa siya, mayroon pala siyang professor na galit sa kanya, palagi siyang perfect, palagi siyang highest, kaya lang sa kalaunan, nagalit sa kanya. Sabi ng teacher niya, do not include God in my subject. Kasi nasawa na siguro sa God niya. Political science professor niya, taga UP graduate. Ayaw niyang makarinig siguro ng Diyos. Binigyan siya ng line of 7. Na samantalang sabi niya, paano sa mag-line of 7? Na palaging siya ang highest. Hindi naman siya nagkwento sa akin. Expected ko talaga na siya yung cum laude. Sabi niya pa, hindi ako cum laude. Bakit? Mayroon akong line of 7 sa first year. Yung galit na professor sa akin. Ay, ganun. Saka wala na akong pag-asa. Alang si Dave ang pag-asa ko. Ako tagagising yan. Deko, Dave, anong oras ang klase mo? Alas 7 pa. 6:45 na, Dave. Opa. Maligo ka pa. Opa. Pagbalik ko, tulog pa. Hatakin ko na yan. Tara, maligo lang. Akong taga-shine kasi marine nga engineering. Pa-shine yung buckle niya. Kasi bawal daw. Pagdating doon, na-late na sa flag ceremony. Sa sunod, takot na siya mag-push up kasi pina-push up daw siya. Malaki katawan niya, mabigat. Talagang ginigising-gising ko yan. Hindi naman nagsasabi kung anong grade niya. Nung nasa Dubai kami, magmarcha na siya. Pa,
Dalawa lang kami. Na napili out of 12, dalawa lang kami ang napili. Ano yon? May award ako pa. Pag matapos ko ng cadetship ko, Latin award na yon. Cum laude ako. Nagugulat kami, natinginan kami ng bilabi ko. Cum laude. Sabi ko, cum laude talaga? Hindi kaya nagbibiro yon? Nung kinuha niyong transcript of record niya, inailagay doon sa luhuran ko, tiningnan ko, paano kayo na cum laude itong bata to? Binilang ko yung uno niya, 1.0, 1, 2, 3. 8 subject, puro 1.0. Sabi ko, totoo nga. Hindi ako binigo ng mahal na Panginoon. Binigyan nga ako, minamahal. Amen. At ang pinaka-imposibleng hiningi ko, grabe naman malapit sa 4 ko na anak, wala talagang nakapag-UP, University of the Philippines. And then one day, biglang lumapit si Angel sa akin. Pa, tingnan mo. Ano yan? Dumating na yung ID ko. Anong ID? Tiningnan ko. ID sa UP. Ba't ka nagkaroon ng ID sa UP? Nagpa-enroll ako pa. Pumasa ako. Nag-aaral ako ngayon sa UP. Teaching units daw niya kasi gusto daw niyang mag-exam sa LET yata. So sa UP daw siya nag-aaral sa Open University. Natanggap siya. Sabi ko, lahat pala ng desire mo, sinusundan ng mahal na Panginoon. Amen. Everybody say praise the Lord. So wala ka lang kung hahanapin pa, minamahal. Lahat. Nung bata pa ako, yung eroplano na sinasabi ko, sasakyan kita pagdating ng panahon. Nasakyan ko yung eroplano na yon. Nung nagkrusada sa Cebu, sabi ni Bilad Mamadir, Brother Danny, sumunod ka sa Surigao, mag-eroplano ka anak. Yung iba, magbarko lahat. Sabi nila, bakit ka pinapa-eroplano? Kaano mo si Mahal na Pastor? Kamag-anak mo? Hindi naman. Hindi pa ako preacher noong panahon na yon. Dishwasher pa lang ako, tagahugas pa lang ako ng plato. Yung pala, si Bilad Mamadir, sila mga pastor ang ginamit ng malapi noon para matupad yung pangarap ko na sasakyan ko yung eroplano. Dahil yung eroplano na yun, pinakarilo namin yun, alas 11 dumadaan. Pag daan ng eroplano, umuwi na kayo, alas 11 na yan. Tamang-tama, alas 11 ang flight ko from Cebu to Surigao. Pag sakay ko sa eroplano, nasa bintana pa ako, nadungaw ko yung chocolate hills ng buhol to ah. Naalaala ko nung bata pa ako, ito pala yung tinitingala ko dati. Nasasakyan kita pagdating ng panahon. So bata pa tayo, minamahal, alam na naman na Pinoon yung ating pong hinihingi. Amen. Nasa sinapupunan ka pa lang ng iyong ina, pinili ka na lang Diyos. Everybody say praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. So, huling talata, Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ating pong basahin. Ti surat ni Mateos, Kapitulo 6, versikulo 33. Ipangpangrunayo kit dia berukin ti pagarian na, kentong palen ti pagayatan na, ken itid nanto amin ang kasapulan nyo. Amen. Palakpakan natin sa Tagalog po. Dito po sa Mateo, Kabanatang 6, ang talata po 33. Datapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tayo po'y tumayo, minamahal. Sa buhay natin, unahin natin ang mahal na Panginoon. Piliin natin ang ating mahal na Panginoon para darating sa atin ang kaginhawaan. Darating sa atin ang kagalingan. Darating sa atin ang buhay na walang hanggan na pangako ng mahal na Panginoon. Kahit saan tayo pupunta,
sa Panginoon pa rin tayo babalik. Hallelujah. Awitan po natin ang ating Diyos na buhay may namahal. Ang langit ay para sa mga banal. Awitin po natin ang awitin na yan. If the righteous scarcely be saved, kung ang mga matutuwid ay mahirap maligtas, how much more the unrighteous? Paano na ang hindi matutuwid? At tayo ay nagiging matuwid dahil sa kahabagan ng mahal na Panginoon. We became righteous because of the grace of our Lord Jesus Christ. Hindi sa ating mga mabubuting gawa, kundi ito po ay kaawaan ng mahal na Panginoon. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay at dakila, ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri ba sa iyanan, bukas noon ngayon at magkailanman, luwalhati ka. Katapatan mo, Diyos, tunay at kadila. Hallelujah. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang hanggan. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri pagsampal iyanan. Bukas noon ngayon at pagkailanman, luwalhati ka. Panginoon, kaibutin mo sa akin. Habang tayo mawit sa ating malapino, minamahal, habang distribute ang ating pong mga tinapay at saro, isentro pong ating puso at isipan sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah! Kita at pupurihin Panginoon, kay buti mo sa akin. Oh,
Praise the Lord. Hallelujah. Matiling nakataas ang kamay sa ating pong mga baguhan. Mayroon pong 4 na reglamento kaligtasan. Unang-una, panampalataya. Pangalawa, pagsisisi. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng Kristo. Ang pang-4, bautismo sa Espiritu Santo. Hallelujah. Habang nakataas yung mga kamay, sumunod ka sa panalangin ito. Panalangin sa pagsisisi at pagtanggap sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Pagkatapos kayo ay sumampalataya sa ating Diyos na buhay. Banggitin po niyo taos puso. Mahal na Panginoong Isus, maraming salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan sa oras na ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking mga nagawang kasalanan. Ako po ay taos puso na nagsisisi. Tinatanggap kita. Aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos, Hari na aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay, sa kalangitan. Iligtas mo ako, 10 aking mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang siyang pagbabalik sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name, I pray. Amen. Dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa aming mahal na kapatid, tumanggap sa mahal na Pinoon. Bilang Panginoon tagapagligtas sa kanilang mga buhay, patawarin mo sa kanilang mga kasalanan, baguhan mo ng mga buhay. Gawin mo silang tunay na Kristiyano. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng Panginoon. Iligtas mo sila sa pagmamahal sa buhay. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. Palakpakan natin ito mahal na Pinoon, minamahal. Pwede na po kayo makabalik sa inyong mga upuan habang dinidistribute po minamahal ang tinapay at saro. Umawit muna tayo ng isang awitin para ihanda po natin ang ating mga puso at isip, minamahal, bago natin kainin ang tinapay at saro bilang kabilang sa kaharian ng mahal na Panginoon. Dahil sabi ng Biblia, for as often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till he come. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord, unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, and many died. Hallelujah. Praise the Lord. Habang dinidistribute po ang ating mga tinapay at saro, umawit tayo sa ating mahal na Pinoon. Mag-concentrate po tayo. Gawin po nating panalangin, minamahal ang awiting ito. Praise the Lord. Pagbabalik, praise the Lord. Sisisihan ko ito ng lubusan upang di na muli pagbalikan. Buhay noon, wala itong pag-asa pa. Ang ginulo ng mundong ito, alam kong di ayaw sa'yo. Kung
Praise the Lord. Hallelujah. Magsisi po ang bawat isa amin ang mahal. Bago po natin kainin ng tinapay at saro, itaas po ang ating mga kamay. Tayo po'y magsisi sa Malapinoon. Dahil ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal namin po yung Jesus. Minsan pa Malapinoon, humingi po kami ng kapatawaran. Sama kami nagkulang, nagkakamali. Ano ba kami naisip, nagawa, nabanggit na may mga labi na hindi kaya-aya sa iyong banal na harapan. Patawarin mo bawat isa amin, mahal na Pinoon. Gawin mo kaming karapat dapat sa banal na hapunan ito. Hallelujah. Sa pangat dalangin namin kaganggalang at pinamala Pastor Will Salmeda, ito ay aming samot dalangin. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Hawakan po ninyo, may namalangin niyo po mga tinapay. Sabi po ng Biblia sa unang Korinto kapitulo 11, versikulo 23 hanggang 24, For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Kain po natin ang tinapay. Hawakan po natin ang saro. After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. Inumin po natin ang saro. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Kung ano po yung karamdaman nyo, high blood, diabetes,
heart disease, cancer, palayasin po siyang katawan sa pangalan ni Jesus. Tayo po yung magkaisa manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamalo. So, sa pamalapin noon, kami po humingi ng kapatawaran, sama kami nagkulang, nagkakamili, sa makahinang na pagbigyan na kami nagkasala, na siyang sanhi na makaramdaman, problema, kahirapan ng bawat isa mahalapin noon. Sa punadalangin namin kagalanggal, pinamahal na Pastor Luis Almeida, patawarin mo bawat isa. At hallelujah, paalisin mo malapin noon, hallelujah. Alisin mo lahat ng kanilang makaramdamang taglay, bisyo, kahirapan, hallelujah, aming sinasaway, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood diabetes, cancer, hindi mo sa mga sickness and diseases, voices, problems, and and doubts, hindi mo sa poverty, cast out, in the name of Jesus, be healed, be healed, be healed, right now in the name of Jesus, in Jesus' name, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Tayo tumayo, minamahal, bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay. Itaas mo ang ating mga kamay and let us jump 3 times and shout, hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Hallelujah. At ulitin ko po, minamahal, ako po bumabati ng happy birthday sa ating pong beloved Honorable Assistant Pastor Lina Comon Almeida, na birthday po niya sa sa araw na ito. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. At mayroon pong magpabasbas, no, after ng ating managawain, church wedding po, beloved brother Santiago Respicio Sr. and his beloved wife, beloved Sister Fordelisa Pagaduan. Ito po yung mga sponsors, beloved brother Emmanuel Rasay, brother Eddie Mamawag, beloved brother Hill Cancelier, Raymond Passion, brother Leonardo Hosto, brother John Gabaw, beloved brother Elias Tabunda, beloved Sister Anisha Liwag, beloved Sister Jocelyn Wadriaga, and beloved Sister Rita Cagayan. Nandito po sa atin ang certificate of marriage, register number 2024-47, signed by Michelle Gomba Vedes, Huwes yata to, Huwes ba o Mayor? Judge, no? Judge. So, mayroon pong mga pirma dito ng mga witnesses. Praise the Lord. Bigay ko na pong pagkakataon sa tipong beloved brother Joey Tarayaw para po sa ating special offering and announcement.